Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Tinitingnan ni Pangulong Marcos na pirmahan ngayong araw ang panukalang batas na magsususpende at magtatakyas ng excise tax sa langis. Kasabay niyan, tiniyak ng Pangulo na kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon pagdating sa supply ng langis sa kabila ng mabilis sa pagtaas ng presyo nito. Narito ang report. Ngayong nasa Malacanang na ang inaprobahan ng Kongreso na panukalang batas na layong isuspend at i-reduce ang excise tax sa langis. Sinabi ni Pangulong Marcos na plano niya na itong pirmahan bilang batas bago matapos ang araw. Sa kasalukuyan ng excise tax sa mga produktong petrolyo ay maitinakdang pinakamataas na halaga. Para sa diesel, ito ay 6 na piso kada litro, habang ang gasolina at iba pang liquid fuel ay 10 piso kada litro. Bagamat hindi kontrolado ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis, sinabi ni Pangulong Marcos na walang dapat ikapanik ang publiko. Pagtitiyak ng Pangulo, sinisikap ng pamahalaan na mabawasan ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Anya, may sapat na inventaryo ang bansa na tatagal ng humigit kumulang 45 araw. Tinukoy niya mga bansang Japan, China, South Korea, India at Russia bilang alternative source ng langis. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need to declare as an emergency sector. Because of the war in the Middle East. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. Sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, idineklara ng Pangulo ang State of National Energy Emergency. Ibig sabihin nito, kinikilala ng gobyerno na may seryosong banta sa supply at stability ng energy sa bansa, lalo na sa langis at kuryente. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Sa Executive Order No. 110, tinatag ng Pangulo ang Uplift Committee na pangungunahan ng Pangulo at bubuuin ng iba't ibang departamento ng gobyerno tulad ng Energy, Transportation, Agrikultura at Social Welfare. Isa sa mga pangunahing gagawin ng komite ay tiyakin na tuloy-tuloy at maayos ang daloy ng mga essential goods tulad ng fuel, pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Layunin nitong maiwasan ng kakulangan, panic buying at pagtaas ng presyo na maaaring makadagdag sa hirap ng publiko. Isa rin sa pangunahing papel ng komite ay siguraduhin na tuloy-tuloy ang operasyon ng public transportation, public services, public utilities, pati na rin ang mga ospital at iba pa. Inatasan din itong bumuo ng long-term solution para mabawasan ang paggamit ng petrolyo. Kabilang dito ang pagpapalawak ng paggamit ng renewable energy at paghikayat ng paggamit ng electric vehicles sa mass transport. Kasama rin dito ang pagsusulong ng mga alternatibong paraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Epektibo ang National Energy Emergency ng 1 taon maliban na lamang kung i-lift ito ng mas maaga ng Pangulo. Inaprobahan ng Department of Budget and Management ang paglabas ng 20 billion pesos para sa DOE para pondohan ang pag-imbak ng sapat na supply ng langis sa bansa. Layunin nito na maiwasan ang kakulangan ng fuel kung sakaling lumala ang global oil crisis. Kukunin nila ang pondo mula sa Malampaya Gas Fund. Gagamitin ito para bumili at mag-imbak ng diesel, gasolina at LPG. Sa ganitong paraan, masisigurong may sapat na supply ng fuel at mapipigilan ang biglang pagtaas ng presyo. Ipapatupad ng PNOC Exploration Corporation ang programa na nagsimula na ring bumili ng langis. Apela naman ng Transport Group na Manibela dapat magkaroon ng price control sa langis at itaas ang sweldo. Dapat rin daw panagutin ng mga kumikita sa gitna ng paghihirap ng publiko. Umarangkada na ang pamimigay ng cash assistance ng DSWD sa mga driver ng jeep bilang tulong sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Isang tsuper naman ang hinimatay habang naghihintay ng payout sa Quezon City. Habang ilang mga commuter sa Quezon City at Caloocan City ang nahirapan sumakay sa dalang ng mga jeep. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap.
Nag-umpisa na ngayong araw ang pamimigay ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga PUJ drivers bilang tulong sa patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa Quezon City, isang tsoper ang hinimatay habang naghihintay ng cash aid payout mula sa DSWD. Agad naman rumisponde ang mga kapulisan para bigyan ito ng paunang lunas at dinala agad sa pinakamalapit na ospital. Sa Maynila, mahigit 2,500 PUJ drivers ang nabigyan ng 5,000 pisong tulong pinansyal. Mahigit 1,000 driver naman ang target mabigyan ng tulong ng DSWD sa Valenzuela City. Halos 1,000 tsuper naman ang maaabutan ng tulong sa Catmon, Malabon. Naabutan din ng tulong ang mga PUJ drivers sa Caloocan City. Nasa mahigit 500 tsuper naman ang nabigyan ng cash aid sa Parañaque City. Naglabas naman ng abiso ang LTFRB na kansilado ang pamimigay ng ayuda sa Marikina City para sa mga PUJ drivers, delivery riders at MC Taxi. Isasagawa ang payout sa darating na Sabado, March 28. Kaugnay niyan, ilang pasahero naman sa Quezon City at Caloocan City ang nahirapang sumakay dahil sa dalang ng jeep. Meron man pero punuan. Sa Caloocan City, dagsa ang mga nag-aabang na pasahero sa C4 Dagat-Dagatan. Ang ibang mga commuter humanap na lang ng alternatibong sasakyan para makapasok. Hirap din sumakay mga commuter sa Commonwealth Avenue dahil sa dalang ng dating ng jeepney. Kahapon umabot sa 23,000 TNVS drivers ang nabigyan ng cash relief assistance ng DSWD. Samantala, magbibigay naman ng special payout schedule ang kagawaran sa mga PUV drivers na wala sa listahan ng cash assistance. Panawagan namin sa mga TNC, huwag nyo ho nang i-filter, huwag nyo nang itago pa sa amin. I-submit nyo na ang lahat ng drivers nyo, pati ang mga tempo drivers na tinatawag nyo, para matulungan ho sila ng DSWD. Gagawa ho kami ng special payout schedule para lang sa kanila. Basta isubmit nyo lang ho sila sa LTFRB na maayos para mai-endorso sa amin. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. No-show si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment hearing sa kanya ng House Committee on Justice. Nagresulta ito sa pagsasabpina sa isa sa mga abogado nito na si Attorney Michael Poa. Ipinasasabpina rin ang records ng SALN ng bise mula 2007. Mabilis sa balitang hatid ni Ralph Lopez. Gaya ng mga nauna nitong pahayag, hindi na dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay ng 2 impeachment complaints laban sa kanya. Sa opisyal na pahayag ni VP Sara, sinabi nitong ang imbitasyong dumalo ay ginagamit lamang para makabuo ng naratibo sa isang mini trial o tila ba hinuhusgahan na raw ang bise. Malinaw din niyang walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo dahil nagsumite na rin ito ng answer ad cautelam. Sa pagsisimula ng pagdinig, kinontra ito ng mga miyembro ng komite at iginiit na walang mini trial dahil ang Senado ang magsasagawa ng impeachment trial at ang dinidinig lamang nila ay gaya ng sa preliminary investigation. Walang pag-uusga at paglalatag lang ng ebidensyang susuporta kung dapat bang umusad ito sa Senado. They can course it through the chair. In that case, they are afforded the right to confront, the right to ask clarificatory questions. This is not a full-blown trial yet that happens in the Senate. Just to repeat, this is akin to preliminary investigation. Ayon kay Representative Jervil Luistro, chairperson ng komite, bagamat inimbitahan at sinasabing naghanda ang buong legal team ng depensa ng Vice Presidente, pinili nitong hindi dumalo sa pagdinig ngayong Miyerkules. Nagresulta ito para isabina ng komite ang isa sa mga abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa. Bagay na sinagot naman ng panig ng depensa sa isang press conference kasabay ng pagdinig ngayong araw. I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena, but definitely I'm willing to attend. No, wala akong any intention to evade having to attend before the Committee on Justice. Pagdating naman doon sa mga ibang subpoena that will be issued for the documents, I think it is our job as counsels to look first at kung ano yung scope ng subpoena and see kung naayon ba sa batas yung pag-issue ng subpoena. Sa gitna ng deliberasyon, inaprubahan din ng House Committee on Justice na isabpina ang mga record sa SALN ng Vice Presidente. I move that we issue subpoena duces tecum to the Office of the Ombudsman for the issuance of the duly certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worths of the Vice President Sara Zimmerman Duterte
for the years 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. So move, Madam Chair. Tinutulan ni Representative Rufus Rodriguez ang subpoena para sa SALN na anyay isang fishing expedition dahil wala umanong malinaw na batayan sa mga natitirang reklamo. 34 na miyembro ng komite ang bumoto pabor sa pag-issue ng subpoena para sa SALN, habang si Rodriguez lamang ang tumutol. Para sa komite, mahalagang malaman bilang ebidensya ang laman ng yaman ng Vice-Presidente. Matapos igiit ni Representative Terry Ridon na 1,000% umano ang inilaki ng net worth ni VP Sara Duterte mula pa noong 2007. Inaprobahan din ng komite na isailalim sa protective custody ang nagpakilalang bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga na kasalukuyang nakakulong sa kasong kidnapping. Isang Filipino-American actress ang nakasama sa Season 2 live-action adaptation ng One Piece Into the Grand Line na proud to be Filipino. Kilalanin natin si Julia Rewald. Matapos ang breakout role ni Julia Rewald sa Fear Street, muling sasabak ang Filipino-American actress at singer bilang Tashigi sa live-action adaptation ng One Piece Into the Grand Line. Sa isang online interview sa Vogue, inamin ni Rewald na naging hamon sa kanya ang pagganap bilang Tashigi na isang marine swordswoman kumpara sa papel niya bilang Kate Schmid sa Fear Street. Kwento niya pa, hindi niya agad sinagot ang tawag mula sa casting agency dahil sa kaba. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nakuha niya na ang role. Bagaman ipinanganak sa Estados Unidos, proud si Julia sa pagiging Pilipino, lalo na sa pagkakaroon ng inang Filipina. Anya, bahagi ng kultura ng mga Pilipino ang pagkanta at pagsayaw na umubog sa kanyang interes sa teatro simula pagkabata na nakatutulong sa kanyang pag-arte ngayon. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Michelle Giliang. Magandang hapon!